At ngayon sa ating mga pangunahing balita, tuloy na nga po nakalabas ng Philippine Air Responsibility o PAR ang bagyong Pepito. Huling namataan ng bagyo na may international name na Manny, 570 kilometers, kaluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Wala na itong direktang epekto pa sa ating pong kapuluan. Pero saan pa rin daw po ang maulang panahon sa Batanes at Babuyan Island. Maging sa ilang bahagi po ng Bicol, Eastern Visayas, Mindanao, nang dahil po naman sa shear line at easterlies. Magiging maulap rin at maulan manakanaka sa Metro Manila nang dahil po naman sa mga localized thunderstorm. Samantala, asahan naman ang ilang pang bagyo na posibleng pumasok sa bansa bago po matapos ang taong 2024. Ayon sa Pag-asa, posibleng may humabol pang isang bagyo ngayong Nobyembre, habang isa o dalawang bagyo naman ang pwede pang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na buwan. So matotala, abot sa 16 na bagyo ang pumasok sa bansa ngayong taon, kung saan 4 dyan ang tumama ngayong Nobyembre. Meron po naitalang mga namatay ng dahil po sa pananalasa ng sunod-sunod na mga bagyo. Ayon po sa opisyal na datos ng NDRRMC, 4 pa lamang daw ang namatay ng dahil po sa pananalasa ng mga bagyo. 28 naman daw ang sugatan at may 5 nawawala. Sa kabuuan, nasa higit ng 371,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Katumbas siya na higit sa 1.3 milyon na katao. Nasa halos kalahating milyon din ang inilikas ng dahil sa mga bagyo. Nanawagan naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magkaisa sa panalangin para malagpasan daw ng Pilipinas ang pagsubok ng sunod-sunod na kalamidad. Sinabi niya ito sa Philippine National Prayer Breakfast na idinaos sa Malacanang kahapon. Dito sama-samang nagdasal ang iba't ibang kinatawan ng simbahan para sa Pilipinas. Ayon po sa Pangulong Marcos, pagod na ang first responders dahil pang-6 na sunod na bagyo na nila ito. Pero hindi raw titigil ang rescuers at relief operations sa mga nasalantang lugar. At ito na nga po ang ating binabanggit kanina, isinusulong ngayon ng Interior Department na baguhin na ang sistema ng pagkansela ng klase. Ayon po sa Pag-asa, nasa lokal na pamahalaan ng desisyon sa pagsuspindi po ng klase, may storm signal man o wala. Pero ayon po kay DILG Acting Secretary John Vic Remulla, hindi madalas pare-pareho ang reaksyon at timing ng mga LGU sa pagsuspindi po ng pasok. Kaya mungkahi po ni Remulla ripasuhin ang sistema at mag-usap-usap ulit ang mga ahensya para magkaroon ng bagong standard sa pagkansela ng klase.